Good morning sa inyong lahat, no. So today, morning again, no, 1:19 a.m. in the morning. So medyo light lang tayo ngayon, no. Wala tayong mga bashing. No? Ang gusto ko lang gawin is bago magsimula yung market bukas is market analysis tayo, no. Pre-market, no. Tingnan natin tapos kung kakayanin, try ko at least makapag-market review either Tuesday, Tuesday or Wednesday para makita natin kung tumuloy ba yung analysis natin ngayong pre-market analysis, no. So, pero bago yan, gusto ko munang i-share sa inyo yung session ko last week sa isang WAG squad. Bago lang siya. Isabay na rin natin kung ano yung analysis namin last week. I think that's 28. 28 lang din yun. Friday or Thursday. Thursday yata kami nag-session. Sige, panoorin na lang natin. Tapos i-blur ko na lang tong kausap ko dito for privacy, no? Sige, play natin. So ito, unang session lang namin to. Unang session pa lang, no. So tingnan natin. I-play natin, no. So normally, sa mga hindi nakakaalam, ako yung tipo ng mentor na walang PowerPoint. so kung ano yung current market, no, yun yung ina-analyze namin during session, no. So, para hindi siya filtered na analysis, no. Hindi yung katulad nung iba, na especially sa YouTube na pagka meron silang gustong explain, hahanapan lang nila ng history na sasakto dun sa sinasabi nila. No, dito sa WAG system, as much as possible, ginagawa ko talaga is kung ano yung current market, let's deal with that, no. So, para at least mas maraming coverage, no? Mas maraming market scenarios, and then updated talaga, no? Kumbaga kung ano yung current market talaga, no? Kasi alam naman natin yung market nag-evolve, pero pinaka-core principle pa rin yan, parehas lang, no? So sige, i-play natin. Hello? Yes, dinig naman. Dinig naman. Background check muna tayo, Brad. Okay. Kailan ka nagsimula? Paano ka napunta sa trading? Tatawanan mo ko. Hindi, sige, okay lang yan, Brad. Okay lang yan. Walang problema. Let's be open in this sessions and course. Sige lang, okay lang yan. That's normal. Nag-start ako technically last year. Wait, June. Tama, June last year. Ano yun, sariling aral muna sa Udemy. Tapos nakita mo yung kay 30-minute trader. So nag-avail ako ng course. Okay. Ayun, tapos nung nakita ko, sabi ko, ayun yung binayaran ko. Anong course ang inuha mo? Basic? Yung basic lang. 6,000 ba yun? 7. 7, okay. 7 na nung tapos na yung sale nila eh. Okay. Tapos noon, yung trinay ko nga siya, hindi kasi malinaw kung kailan mag-entry. Parang may kailangan mo antayin to, kailangan mo antayin to. Kaya hindi pa siya nagigets kung bakit kailangan mag-antay dati kasi nga newbie. So yun ay yung problema niya nung pumasok siya sa TMT, no, or the 30 minutes trader, is hindi daw malinaw yung entry rules, no. So yun yung sabi niya. Sige, tuloy natin. Mag-trade. So hindi rin nag-work sa akin. Tapos noon, hindi ka tinatad ng upsell sa loob. Tinatad ng alin? Ng upsell. Kung ano-anong program ang in-offer after mo pumasok sa basic. Ayun nga, nung umatid ako ng offer nila yung TAT, kaso sabi ko ang mahal, tapos parang hindi naman siya one-on-one coaching, parang more on webinar lang din. Magkano? Sabi ko parang hindi worth it.
kano nga ba in-offer yung TAT dati? Parang nasa 30 something din. Kulang-kulang 30 something. 40, mga ganun. Okay. Kaya sabi ko parang Tapos, hindi worth. so yung in-offer sa kanya nasa 30 daw yun. Ilan kayo sa loob? Ano? Ilan kayo sa loob? Ilang kami sa maraming ano yung 30 minute. Parang ano siya, parang Zoom meeting, ay, ano nga lang talaga siya parang webinar lang yung mga lesson Tapos parang daily, hindi pala daily, weekly, nagko-conduct sila ng parang charting. Pero hindi naman sila job yung nag-chart yung mga coach, ibang coach yung nagsisend. Pero more on projection, wala silang kung kailan mag-e-entry, parang projection lang talaga. Sa support and resistance naman, medyo marunong na ako tumingin. And yung sa YouTube na mga tine-check ko, tinatry ko panoorin yung ICT kaso ang tagal. Price action lang naman yan, yung ICT. Price action lang. Tapos yung isa pa, hindi nga ako nag-work hindi nag-work yung TMT sa akin. So naghanap ako ng bago. Nakita nung asawa ko yung Izanagi. So galing siya ng TMT, tapos ngayon Izanagi naman siya, no? Nag-try din ako sa Izanagi. First mga few months, okay siya, pero mabagal. As in, sobra, parang, yun nga, kinakain nga ng BPS yung profit, unless na mag-manual entry ka. So, malamang yung napasukan nito, yung low risk na account ng Izanagi. Yun yung sinasabi ko na for credibility purposes na account, no? Yung pitik-pitik lang, no? So, sinasabi niya, kinakain lang ng BPS rent yung kinikita niya doon sa account na yon. Sige, tuloy natin. Ano tong trinay mo? Yung Izanagi mismo. Yung Izanagi mismo. Yung binabash mo. Okay, tapos Totoo naman yung sinasabi, mabagal nga talaga siya, na parang ang late lang kasi ng lot size noon, porket wala pa kasing do prime nun, nasa XMP. Kasi ang micro. Pero gets mo yung explanation ko doon. Kung anong purpose gets ko yung Izanagi. Ano siya talaga, parang naka-risk mo talaga yung buong capital. Kaya din siguro nung naka-micro account siya, sobrang liit ng lot size na kung kumita man siya, less than $1 per trade. Since grabe, less than $1 yung kikitain mo. Less than $1. So, isipin nyo, kung less than $1 ang kikitain nyo, magkano yun sa pips? Kasi ang 10 pips is $1 na eh. Diba? Kasi naka-micro nga eh. Micro yung usapan. Yung newbie at mag-trade, gusto kumita, may nag-suggest na isa sa parang, hindi siya coach parang graduate lang din siya ng masterclass na pwedeng gawin daw is maging aggressive. Level 1 pa lang si Izanagi. Instead na level 4 dapat, kung gusto mo mag-manual entry, itry daw namin mag 5 lots para 5 lots? Grabe, laki nun. Mas malaking lot size, mas malaking commission. So yung level na sinasabi nila na pinag-uusapan nila, no? Na level, yun yung level ng averaging or DCA or martingale, no? So yun, no? Kung halimbawa buy ka sa taas, pagka nag-against sa yung market, buy ka all the way. Kung sell ka naman, sell ka all the way. So yun yung level, no? Kita, di ako naman si ginawa. Ayun, nagkaroon ng drawdown, umabot level 11, sabog yung account ko. So umabot ng level 11, ibig sabihin 11 times na siya nag-martingale. So sumabog yung account niya, no? So sa mga hindi pa nakakaalam, yung martingale po is a very newbie strategy, no? Madalas kung newbie ka, yan talaga yung go-to strategy mo, no? Halos lahat ng newbie dadaan talaga dyan sa martingale. So pang newbie talaga yan na strategy. Naging decision ko talaga na i-try. So sabi ko, also, tinatry ko rin naman yung shadow technique nila, yung manual. Yun naman, yun, profitable talaga. Kasi kung control mo talaga yung greediness mo, at pasok ka talaga sa level 5 na suggested,
medyo safe siya. Unless na may pasuking kang pair na hindi ka kabisado, then mag-draw down ng malala, kagaya nangyari sa CAD CHF, sunog na naman. Sa pangalawang sunog ko na. After nun, gumawa na ako ng sarili kong parang backtesting formula. So, 2 beses sila nasunugan sa CAD CHF, no? So, ilang sunog na yung pinag-uusapan natin ngayon dito. Tapos, yung mga coach in denial na walang sunugan na nangyari. Sige, tuloy natin. Or backtesting data. Kasi may binibigay naman sila. Pero hindi nga siya updated. Tapos hindi parang kulang sa detail. So, after nung masunog ako sa CAD, sabi sa CAD CHF, sige, seryosohin ko to. Ginawa ko na talaga ng, parang, tiningnan ko yung history. Di na kasi nada-download naman sa MT4, di ba, yung history, di ba? So, ginawa ko ng Excel. Tiningnan ko ano yung pinakamalaking drawdown ng PIP. Tapos, nag-set ako ng sarili kong anong level ako mag-entry pag ganitong pair. Yun, so far, nakabawi-bawi. Tapos nung ito huli, nadali rin kami sa doon sa 7D. Magkano yung nadali sa 7D? Ay, So yung 7D is another product ulit ng Izanagi, no? So marami silang product, meron silang low risk tsaka high risk na mga product, no? So itong 7D, isa to sa high risk na product nila. Kasi nga, yun nga yung sinasabi ko, for the past ilang videos na, yung low risk nila na account is milking cow yun para sa BPS lang talaga. Para pagka na-board ka doon, na-realize mo parang kulang pa yung pambayad ko na BPS. So ngayon, i-offer nila, try mo dito sa high risk. Pero, disclaimer lang, high risk yan, no? Pero during that time, dahil wala pang sunugan na nangyayari, storm-proof pa yun. 100% win rate pa yun. Kumbaga, grabe sila alam mo nyo yun, hype sa mga high risk nila na account, no? Sige, tuloy natin. Sa akin, break-even ako kasi ang ginawa ko doon is dahil high risk siya, dahil nadala na nga ako doon sa mga previous sunog, hindi ako nag-iipon ng capital. Maganda yung ginawa niya. So, although nagkasunugan sa 7D, pero naka-break even siya. Kasi ang ginagawa niya, hindi siya nag-i-imbak ng capital, no? Pinupull out niya yung capital niya, no? So, tuloy natin. So, kada week, nilalabas ko talaga yung profit. So, break even ako sa 7D. Yung asawa ko yung dalali. Talaga? Magkano? Nag-chat. So, dalawa pala sila, mag-asawa, no? Na nandun sa Izanagi. Siya sa'yo. Ay, talaga ba? Anong pangalan? Pareha sila nag-chat sa akin, no? So, itry ko na lang i-blur yung mukha, tapos itry ko na lang i-beep yung audio, kung marunong ba ako mag-beep. Feeling ko hindi. So, baka i-cut ko na lang yung part na sinabi yung pangalan ng asawa niya. Nag-chat siya before ako. Siya una nag-chat sa'yo. Yung parang sinabi niya, nasunog nga rin daw siya. Okay. Kaya pala parehas ang niyo, profile pic. Sabi ko, parang nakita ko na to tapos nung nag-message ka. Kaya pala. Okay. Makes sense. Okay. Ayun, yung sabi ko, kailangan ko matuto talaga kung gusto kong ma-preserve yung capital. Kailangan matuto. Ano yung mas malaking Ano yung mas malaking capital? Yung sa R2F or yung sa 7D? Kasi sa 7D nakita ko $1.5 million eh. Maraming nagkakapi kasi sir sa 7D dahil una, daily ang profit niya. Unlike sa R2F na nakabase kasi sa R2F kay Shadow. So, kung walang trade si Shadow, wala rin trade si R2F. Si 7D, talaga nag-i-scalping daily si Sir Art. Ano yun? Si Art lang yung tumitira nun o meron silang team? Ang alam ko, tatlo daw sila eh. Si Art, tapos si Mark, tapos si God. Si God? Si God. Dinamay pa nila ang Diyos. So, itong sinasabi niyang si Art. Ito yung, kung makikita nyo, ito yung mga nasa YouTube videos nila na hinahype nila, no, for the past months or possible years siguro, na kumita ng ilang milyon, 6 million or 4 million sa loob lang ng ilang buwan. So nung hinahype nila yon, si Art,
talagang ginagrab nila yung credit na it's because of the masterclass, it's because of the shadow technique, it's because of the Izanagi. Basically, it's all under Izanagi. No? Kasi yun yung pinaka-mother brand eh. No? Ngayon, so yun. Yun si Art, no? Si Art, bakit hindi ko siya tinitira? Kahit na for the past ilang videos, hindi ko siya ini-involve. Kasi, ang nakita ko kay Art, no, nagpakumbaba siya. Nung nagkakasunugan yung 7D, nakita ko yung humility. Hindi pa nagkakasunugan nagkakaipitan pa lang. Nakita ko yung humility sa tao. So, hindi ko siya ini-involve sa kahit na anong tira ko doon kila Lloyd. So, kaya, salute ako doon sa taong yun kasi, although nagkasunugan, syempre, pero nagpakumbaba yung tao. Unlike doon sa iba, nagkasunugan na, in denial pa. No? So, kaya hindi ko siya in-involve. No? Kasi nakita ko yung humility, nagpakumbaba yung tao. Pero again, it will not change the fact na nagkasunugan. No? Sige, tuloy natin. Ano naman yung una kasi tawag din yung Seven Dwarfs, kaya siya lumaki talaga. Naalala ko pa, nung nagkasunugan, medyo nasaktan ako sa part ni Art, no? Kasi during the time na nagkasunugan, bigla silang nag-release ng statement, no? Nag-disclaimer sila na si Art is private entity, hindi siya part ng Izanagi, no? So parang iniwan sa area ngayon si Art. Parang lahat ng blame mapupunta ngayon kay Art. Pero kung titingnan mo yung pangalan ni Art, kasi mayroong mga pangalan yan eh. May kita mo saan siya affiliated, no? Ang pagkakaintindi ko, yung link niya, affiliated siya doon kay Lloyd, under siya ni Lloyd. So, unfair lang doon sa tao kasi, yun nga, nagkasunugan, tapos the next day, biglang nag-release sila ng statement. Talagang, maraming sinabi, pero ang isa sa pinaka-highlight nung, statement is, parang play safe sila, disclaimer nila na hindi part ng Izanagi group si Art, no? Pero common sense, kaya nga nandun sa GC, nandun sa Discord, nandun. Ibig sabihin, nasa iisa kayong bahay. Nung puro kitaan ang pinag-uusapan, syempre puro nag-grab ng credit. Pero ngayon, dahil nagkakasunugan, play safe. So, sobrang ironic. Sobrang, kita nyo na kung anong klaseng tao yung mga nandyan, no? Isipin nyo, nagkakaipitan ito na lang, nagkakaipitan. On the day na nagkakaipitan, nagla-live sila. Nanga-hype sila sa live. Instead na i-comfort yung mga tao doon sa GC, instead na yung live nila or yung group call nila is i-analyze nila yung market. Ano ba yung pwede natin gawin dito? Ano ba yung contingency na pwede natin gawin dito para ma-minimize to? Diba? Anyway, sabi ko nga, ayoko ng any negativity ngayon. Sige, tuloy natin. Mami yung nag-follow. Kasi ang ganda. Maganda talaga siya. May sinusunod kasing quota si Sir Art. Na pagka nag-hit na ng 2%, wala ng trade dapat. Kaya nadali to ngayon kasi ang dami kasing sumali. Yung mga nasa grupo ni Marvin Fabis. Talaga. So, yun edi, nababasa. So, na-involve na naman si Pabis. Bakit na naman na-involve? Ni Art yung mga sa Discord. Parang nakukulangan sila sa quota. Yung parang sinasabi, wala namang pahabol na trade. Ayun, doon nagka-leche-leche. Ayun. So, nung wala pa yung grupo ni Fabis, nakokontrol pa ni Art. Yung meron pang disiplina. Pagka nakakota na, tapos na yung trades, no? Next day na ulit. Ngayon, ang sinasabi niya, hindi ko sinasabi huwag kayong magalit sa akin. Yung sinasabi niya, nung dumating itong mga grupo na pinasok ni Fabis, is nagde-demand pa ng maraming trades, kumbaga greedy, no?
like nakakuta na, tapos masyado pang maaga yung araw, wala na bang trade? So, doon na nagka-leche-leche, no? Yung sinasabi niya, hindi ko sinasabi yan. Huwag kayong magalit sa akin. Sige, tuloy natin. Na-pressure si Art. Mm. Pero si Art, nakita ko yung pangalan ni Art is, kasi may codename, di ba, kung kanino ka under? Si Art, under siya ni Lloyd. Kasi yun yung code niya yung mga pumasok under ni Izanagi ay yung mga naka-under na ID. Kaya dun sa 'di ba may mga screenshot ka naman dun sa group chat, parang nilaglag nila si Sir Art na hindi daw official. Kaya nga sobrang yun, ang sakit nun kay Art kasi nung nananalo si Art, super grab sila ng credit na it's because of Shadow na sinusunod ni Art, kaya kumita siya ng 6 million. Masterclass graduate. Ayun, Masterclass graduate. Halos grabing promotion nila kay Art. Kumbaga, ginagrab talaga na yung credit. Bakit ganun kalaki yung kinikita ni Art? Dahil graduate siya ng masterclass, dahil sa shadow technique. Lahat na lang related sa Izanagi. Ngayon, nung nasunog yung 7D, nagkakasunugan. Kasi nakita ko yun Ngayong gabi, nakita ko, may nag-screenshot na, sinend sa akin, 1.5 million, 811 yung investors, yung copiers. Pagka next day, yung 1.5 million dollars, mabot na lang ng 800 or 900 dollars, 800 or 900k dollars na lang. So, tapos yung 811 copier, halos tapyas na, 400 something na lang. 50% ng copiers na wipe out na. Isa kami doon. Pares kami nag-invest kasama kayo doon sa 7D. Medyo safe approach ako kasi ang pinaka nagustuhan ko doon kay Art kasi nagpakumbaba siya. Tama, sir. Kaya mapapansin mo, kahit na tinitira ko yung Izanagi, hindi ko sinasali si Art. Di ba? Nag-sorry talaga siya. Oo, yun yung na-appreciate ko doon sa taong yun kasi kahit na ganun yung nangyari, hindi pa nga before pa magkasunugan, nagkakaipitan pa lang, sobrang nagpapakumbaba na yung tao. Di ba? Oo. Kaya hindi ko siya ini-involve doon sa mga patama ko sa social media kasi nagpakumbaba di ba? Pero etong mga kasama niyang iba, matindi. In denial pa. Yung talaga, ma-defensive. Kasi nung nagkasunugan din sa Shadow dati, sinabi niya na parang kayo naman ng pair. This year lang din, June. This year lang din. Ay, hindi, June ba August yun? Yung grabe yung rally ng CAD. Nagkasunugan din yun. Nagkasunugan sa kasi din nila doon, parang dapat sinusunod yung lot sizing niya. Sumunod naman karamihan. Ang problema lang kasi, hindi naturo kung anong gagawin pagka nag-drawdown na. Ayun na nakikita kong kulang talaga sa strategy na yun. So, pagka newbie ka talaga, susundin mo na kada interval magpapasok ka ng mas malaking lot size na hindi mo iniintindi yung kung kaya pa ng capital mo. Dapat kasi tinuturo nila talaga doon is kung kailan ka magi-stop. Halimbawa, tanggapin mo na ito. Walang ganun parang sariling diskarte mo lang So parang risk talaga yung buong capital. Up to ilang level ang DCA ng Shadow? So ang sinasabi niya is, ang nakikita niyang kulang, ang nakikita niyang kulang dun sa system is walang malinaw na standard procedure sa exit strategy. Kumbaga, meron silang entry strategy which is yun nga yung Shadow na sinasabi nila, which is in the end martingale pa rin yun, multiple levels pa rin of averaging, na lumalaki yung lot size. So ang pinakakulang is exit strategy. Walang malinaw na instruction. Nagbigay lang sila ng malinaw na instruction lately na lang, itong mga last na lang, nung nagkakasunugan sa R2F. Doon sila nagbigay ng malinaw na instruction. Ang instruction na binigay nila is advance lang. Ay, sorry. Ay, kalma. Kalma lang. Okay. Tuloy natin. Okay? So,
Pakinggan natin kung ano pa yung susunod. Yung CAD CHF umabot ng 70 ng 15. 15, level 15. Oo. Nasa backtest lang nila level 12. So umabot ng level 15 yung martingale, yung backtest nila based dun sa statistic data na sinasabi nila na meron silang backtested data statistically, no? Is hanggang 12 lang. So ngayon umabot na ng 15. So anong gagawin mo ngayon? Advance lang. Sige, tuloy natin. No, grabe. Pero kung kukumputin mo siya talaga, 17 na yun eh. Kasi 17 na. Kasi every 15 minute close yung candle doon nag-open. So umabot pa ng 17. So wala talaga. Sunog ka talaga dito. Pagka lumagpas ng sobrang drawdown or sobrang lakas, sa isa, bago mag-close yung candle, lagpas na sa interval eh. Sa 15 minute, minsan dalawang level na open eh. So, ang dami rin umiyak noon, no? Nagkasunugan. Marami, pero nung nga sila, yun nga, risk management. Bakit dinideny nila na walang nasusunog? Sa isa nagi, wala. Oo, talaga. Sa isa nagi, wala. Kasi, manage nila yun eh. Ang mga nasusunog talaga, sir, is yung mga naiinip na nagmamanual using shadow. Yes. Tapos, ang sinasuggest nila, level 5. Pero kasi may mga makukulit na yung mga aggressive talaga, level 3. Yung iba nga level 1. Tapos, instead na isa lang ang i-shadow, ang ginagawa, multiple, sinashadow. Ayun, yung madalas umiiyak. Sige, medyo mahaba kung ubusin natin itong pinag-uusapan natin. No? So, punta na tayo dun sa market analysis during nung session. No? So, forward ko na lang siya. Ayan. 5 out of 6 or 6 out of 6 siya. So, when it comes to volatility, okay. So, yung strong currencies, yung merong 4, 5, 6. Tapos yung weak currency, yung merong minus 4, 5, 6. Regardless of the time frame. Tapos yung neutral, yung 0, 1, 2, 3, positive or negative. Neutral yan. Okay? Kasi nga, ang bias natin, nagsisimula once yung 4 correlated pairs nagkaroon ng same direction. 4 out of 6 merong same direction. Yun yung bias natin. Pero kung 3 out of 6 pa lang, hindi pa siya significant. Di ba? So, kailangan maging 4 out of 6 or 5 out of 6 or 6 out of 6 yung merong same direction ng market. So, in this case, ito yung pinaka-latest na scoring, alas 9. So, sa AUD, wala naman siyang 4, 5, 6. So, ang pinaka-highest value niya is negative 3. So, neutral siya. So, ilagay natin siya dito sa ano. Iwasan ko muna yung chart. So, ito, tong date ngayon is 27, 28. Papasok na yung 28. Okay. So, AUD, nandito siya sa neutral side. Okay? Yung CAD, ang scoring niya is lahat 1, no? Neutral din. Tapos yung Euro, neutral din. Okay? GBP, neutral din. JPY, malakas pa rin siya. So, dito sa JPY. Bakit siya malakas? Kasi meron siyang positive 5, ang pinaka-highest. No? NCD, neutral. And then USD, malakas. Positive 4 ang highest. So, wala tayong weak currencies ngayon. So, meron lang tayo is strong currencies, JPY and USD, plus neutral pairs. So, yun lang yung ipag-prepare natin, yung strong versus neutral or neutral versus strong. No? Hindi natin pwedeng i-pair to, no? USD, JPY, kasi mahirap ulihin ang momentum niyan. Parehas malakas eh. So, hindi tayo nagtitrade ng parehas malakas, parehas mahina, parehas neutral. Hindi mo pwedeng pag-partnerin yan. Hindi. No? Kasi parehas neutral yan. Okay, so ang gagawin natin, strong versus neutral or neutral versus strong. So, JPY muna, i-partner ko siya isa-isa. Okay? So, sa JPY, AUD, JPY. So, pagdating sa standard pairing, hindi ka naman nalilito. No? Alam mo na walang JPY, AUD.
No. Alam ko na naman yung mga part na yan. So, yan yung kinakainisan ko i-discuss yung mga basic na gano'n. Euro, JPY. Kaya pagka merong zero knowledge na gustong pumasok, pinabato ko talaga sa BB Pips. Euro, JPY, or sinasabi ko magsunog ka muna. GBP, JPY, and then NZD, JPY. Gusto ko kasi pag nag-discuss ako, strategy na, para hindi sayang yung oras. So, yan yung JPY, no? And then next is USD. USD, so AUD, USD. No? Walang USD, AUD. And then USD CAD. And then Euro, USD, GBP, USD, and then NZD, USD. Okay? So dito sa AUD JPY, ang malakas yung JPY, yung AUD neutral lang. So alam ano to, buy or sell? Malakas is JPY, sell. Sell, good. Okay. Yung CAD JPY, Sell pa rin. sell din. Okay. So basically lahat to sell, no? Kasi ang nagda-drive sa market is yung JPY. So at least ngayon meron ka ng idea kung ano yung nagda-drive sa pair. Di ba? Alam mo na kung anong nagda-drive, yung quote side ba or yung base side. Di ba? Sell. So kung nag-fundamentals ka pa, pwede mo silipin ano yung mga dumarating na data, parang nagkakaroon na ng reversal sa data. So magre-reflect yan sa scoring. Dito sa AUD USD, ano to, buy or sell? AUD USD, sell pa rin. Sell pa rin. Okay, good. USD CAD? Buy. Buy. Good. Euro USD? Sell. Good. GBP USD? Sell. Sell. Okay. So ngayon, meron na tayong trading plan, Brad. Hindi pa tayo tumitingin sa chart. Eto pa lang. No? So, sobrang systematic. No? Kumbaga, maiiwasan na natin magbalasa ng 28 pairs. No? So ngayon, titingnan na lang natin. Eto talaga, meron talaga silang momentum. Kahit hindi pa natin tinitingnan yung chart, alam natin, lahat ng JPY pairs is downtrend. Okay? So, punta tayo sa AUD JPY. So, ang pinakagusto kong gawin mo ngayon is kung ano yung current mo na ginagawa sa entry. No? Ang gusto ko kasi ma-realize mo, okay, wala akong binago sa entry ko. Ang nagbago lang ngayon is bias. Gets mo? So, AUD JPY. So, clean chart ka lang muna. No? Hindi kita muna bibigyan ng wagline. So, gusto ko, pagdating sa entry, ikaw na muna yung mag-interpret. Okay? Kahit basic lang na support and resistance ang gawin mo dito. So this one, sell yung signal. Ibig sabihin, overall, downtrend pa rin yung market. Okay? Tapos, ang target natin, kung ano yung pinaka-recent low, huwag kang mag-target ng ganito. Ang tawag dyan, pangarap. Dapat, ang target mo is kung ano yung recent na pinuntahan ng market. Kasi yun yung siguradong merong liquidity. Gets mo? So, basically, this is worth the risk na. Bakit? Kasi, overall, downtrend yung market, tapos nagkakaroon pa ng pullback. Ibig sabihin, yung pullback niya na yan, worth the risk na yan, papunta dito. Gets mo? Kung yung skill set mo sa price action medyo mataas, pwede ka na dito magkaroon ng, kung nag-breakout play ka, pwede ka mag-breakout play dyan. Di ba? Pag lumusot siya dyan, doon ka pumasok. Kung nagre-resistance ka, support and resistance, let's say, ito yung previous na resistance, pwede pumasok ka na dyan. Gets mo? So maraming atake dito, pero sobrang linaw ng market na this is worth the risk to enter. Gets mo? So kung ano mga confirmation yung gusto mong hanapin dyan, at least, alam mo na ito, worth the risk na yung setup. So tingnan natin anong nangyari dyan sa AUD JPY. AUD, so punta tayo sa JPY na correlation. Okay. Ayan. So, ito yung $30 na challenge natin. So, mga hindi nakakalam, ito yung nakalink dun sa Panampal port na
FX books, no? So currently nasa 5,868 na siya, no? And pag tinignan natin yung account history, yan. So nakita niyo dito sa baba, $30 deposit, no? Tapos ang total profit is 5,831 na siya, no? So try natin tingnan kailan siya nagsimula. So nagsimula siya, ayan, November 8, no? So, balance. Ayan, makikita nyo, initial bonus. So, bonus lang ng broker yan. Hindi ko din deposit yan. Wala pa akong pinapasok na pera dito. So, initial bonus, $30, no? So, kung meron nagtatanong, kaya bang mapalago yung $30? It's possible, no? Naalala ko, 5 years ago, yung in-story ko doon sa personal Facebook ko, no? Hindi dito sa wag, sa personal Facebook ko. Nire-share ko yung story. Madalas kasi nag-challenge talaga ako ng $30 challenge. And then during that time, nakachamba, yung $30 challenge ko umabot ng 19K. 19K. No? Ang naging problema ko lang is na-block ako ng broker. So yun yung naging issue ko doon, no? And then yung broker na yun is isa sa mga sikat na broker na nag-o-offer ng mga bonus sa Pilipinas, no? Di-disclose ko yun sa iyo pag close na tayo. Sige, tuloy natin. Meron kasi ang mga kaibigan doon na mga manager baka magtampo sa akin. I-share ko sa iyo pag close na tayo. Pag nasa Wag Squad ka, share ko sa iyo. Anyway, hindi naman ginagamit ng Wag Squad yun. So ayan, $30, umabot ng 5,831. Kumita na siya ng 5,861, no? So trade. Sige. Okay, so ito yung nangyari sa AUD-JPY, no? Yung market review namin last week is eto, nag-pullback yung AUD-JPY, and then sabi ko dito, possible for a breakout play, no? Kung nagbe-breakout play, no? Pagka na-break yung trend line. So which is ganun nga yung nangyari sa current market, no? And then currently nasa dulo pa rin yung market, so pwede ka maghintay ulit ng panibagong pullback, no? Next is ano yung next? So next is JPY. Gusto natin mag-sell. Okay, yung market is overall downtrend. Ayan, ang sarap nito, Brad. Sabihin ko sa iyo. So etong previous support na to, no? Hindi pa naman siya inaabot, pero nakita natin yung market parang magre-reverse na siya. So kung nagte-trend line ka diyan, pwede mo sukatan ng trend line yan. Kaya kung nagsusupport yung resistance ka, let's say eto, resistance binutas niya. Pero kung nag-TP ka dito, 96, 1:2, di ba? Ang linaw, no? Pahanapin ko lang ko yung support and resistance ko saan ako mag-enter. Hindi na yung pagtingin mo dito, parang ano na to parang buy na to kasi nag-create na siya ng new highs. Di ba? Hindi. Ang tingin mo pa rin dito, this is still overall downtrend. Di ba? Nagre-retrace lang yung market. Euro JPY, sell. So, CAD JPY, tingnan natin yung nangyari sa CAD JPY. So, butas din, no? Breakout play din, no? Umabot siya ngayon ng 137 pips. No? So, TP siya dito. 94 pips. No? So, kanina 80 pips plus 94 pips, ilan na? 160, 174. 174 pips na, no? Next. So, overall, downtrend yung market. Bumagsak yung market, no? Nag-pull back. Yung support doon, tinest, no? Diba? So, ngayon, etong sabihin natin, eto. Pwede natin tingnan yan dyan. Diba? Kung nag-trend line ka, pwede ka mag-breakout dyan.
pwede mo na siyang pasukin. Kaya lang, tingnan mo kung makakuha ka ng worth the risk na setup. No? Tingnan natin anong nangyari sa EUR/JPY. So, EUR/JPY. Ito yun. Ito yun. Ito yun. 28. No? So, bumagsak pa rin. Ilan ang pinakamaba? Umabot pa ng 195 pips. No? Yan. Next is... Ito, pwede rin siya dyan. Diba? Anong pinakamalit na time frame? Sakto. Kaya nga yun. Tingnan mo, coach. H1 na. H1 lang. H1 lang, ha? H1 lang. Next is GBP/JPY. So, ang pinaka-point ko lang is bias lang muna yung gusto kong ibigay sa iyo. Tapos pagdating sa entries, ang ganda brad, oh. Ang ganda ng chart, ang linaw. Sobrang linaw. Hindi mo pwede sabihin buy na to. Di ba? Hindi mo pwede sabihin buy na yan. Downtrend yung market, nag-pullback, nag-breakout konti. Di ba? Tapos nag-retrace. Tapos nag-breakout below. Tapos etong previous na support, tingnan natin kung iti-test. Di ba? Kung nagti-trendline ka dito, pwede ka mag-trendline dyan. Kung nag-channel ka dyan, gets mo? Pero at least hindi nagbabago yung bias mo. Always looking ka opportunity to sell. Make sense? Tingnan natin to. GBP/JPY. Ano nangyari dito? Putas din. Makabot siya ng 182 pips. Diba? So, always looking to sell ka kasi sell yung bias. Sige. Yep. Okay. Next is NZD/JPY. Clean chart. Same thing. Ayan. So, nagkaroon ng rally down. Pero instead na mag-pullback siya pataas, nag-sideways siya. Which is, okay lang yan. Normal lang yan. Di ba? Rally, impulse, yung correction, hindi kailangan yung correction laging retracement. Pwedeng consolidation yung correction. Di ba? Part of accumulation stage. And then break below, yung support dito, tinest, tapos break below ulit, no? Tapos nag-retrace ulit, bumaba yung market. Tapos ngayon nasa sideways stage yung market, di ba? So pwedeng tingnan mo yung etong range na to. So kung magsisell tayo, range play tayo pero with respect sa bias. Always respect sa bias. Hindi yung pumunta dito yung market dahil nasa range siya, buy ka. Hindi. Ganun kasi yung range play. Buy at the bottom, sell at the top. Hindi. Kailangan follow the bias. So hindi porket nasa range siya, buy at the bottom, sell at the top. Kung nasaan yung overall bias, respect mo yun. So eto, kahit na nagre-range dito yung market, sell at the top pa rin tayo. Tingnan nga natin ano nangyari dyan. NZD/JPY. So ito yan. Sell at the top. So umabot ng 95 pips. Yung pinaka-lowest niya. So tingnan natin kung ano yung current, pinaka-latest na bias. Tingnan natin kung ano yung na-expect natin bukas. Okay. Okay, so ito yung pinaka last signals natin, no. So mabilisan lang, gawa tayo ng tatlong category, no. Dito na lang sa Excel. So, file,
value. Okay. So gawa tayo ng strong currencies, weak currencies, neutral. Okay? So strong. So AUD, wala naman siyang 456, no? So dito sa AUD. Si CAD, wala naman siyang 456, so si CAD, ganun din. Si Euro, wala rin siyang 456 Euro. Si GBP, wala rin siyang 456, so puro neutral. JPY, positive 6, so malakas pa rin siya, JPY. And then NZD, wala naman siyang 456, so neutral siya. And then USD, minus 4. So nagkaroon ng weakness si USD. So pwede natin i-pair strong versus weak, tas strong versus neutral, and then weak versus neutral. Okay? So USD, JPY. So yan na yung strong versus weak natin. And then dito naman is JPY neutral na, tapos sunod is weak neutral. Okay? So AUD, JPY, CAD, JPY, Euro, JPY, GBP, JPY, NZD, JPY. Next is USD, no? AUD, USD, USD CAD, walang CAD USD, and then Euro, USD, GBP, USD, NZD, USD. Okay. So dito sa USD JPY, dahil mahina si USD, malakas si JPY, sell tayo. Sa AUD JPY, malakas si JPY versus sa neutral lahat, so sell lahat to. So naantok na ako kaya binibilisan ko na. Sorry guys. Next is AUD USD. Dahil mahina si USD, no, hihilahin niya yung market ngayon pataas, no. So eto sell, eto buy, and then buy. Okay? Nakakasunod lahat. Sige lang. So tuloy natin. Okay, weak si USD. Kaya buy tayo dito, buy, tas sell, tas buy. Okay, clear. So next, punta tayo sa USD JPY, looking to sell tayo sa UJ. So sa UJ, nasa dulo yung current market, no? So ang pinaka best way to approach this is always look for pullbacks, no? So etong support na to, possible mag-hold as resistance dito, which is niretest nga siya dito. So waiting game, hintay ka ng pullback dyan. Target natin dito sa recent low. So 116 pips, no? Next, wag kang papasok dyan ng sell, no? Baka madali ka sa pullback. Always look for discounted price. Next is AUD JPY, sell. So ganun din, no? Nasa dulo yung market, previous na support, no? Kaya lang wala kang matinong TP dito. So observe na lang natin tong previous resistance. Wala eh. Kailangan worth the risk yung papasukin natin. So relax muna, stay put muna tayo dito. Next is CAD JPY. So same thing, no? Previous support, previous resistance, no? And then target natin kung ano yung gagawin niyang recent low dyan. So stay put din tayo dito, no? Walang malinaw na target. Okay. Next. Euro JPY sell. So sell. No, so nasa dulo rin yung market. Tingnan natin. Previous support, pwedeng maging resistance. Target natin kung ano yung recent low. Okay. 120 pips. No.
So, yun yung pinaka-basic principle ng G1, no? Follow the trend, pullback play, no? Sa mga advanced discussion, meron tayong continuation play, no? So, which is hindi natin i-discuss dito. Next is ano susunod? Euro JPY, GBP JPY sell. So, GJ. So, dito sa GJ, no, wala. Worth the risk ba? Laruin tong range? Pwede. So, no? Target natin, recent low. Kung mabutas tayo dyan, kung ma-SL tayo dyan, re-entry tayo sa taas. Pero ito, 82 pips, pwede na yan intraday. Kung ma-SL tayo, pasok tayo dito sa taas. 211 pips. Next is NZD JPY. Wala pa lang nakalagay. So, sell pa rin. So, nasa dulo rin yung market. No? So, ito na yung logical TP natin. Previous resistance. Alanganin. So, dito na tayo sa next structure. Abang. Next is AUD USD buy. So, punta tayo sa USD. AUD USD. So, okay. So, eto, meron kang resistance dito. No? Tingnan natin. Zoom out, zoom in tayo konti. So, asan yung possible na support? Ito. Alanganin din. Kasi less than 50 pips, no? So, tingnan natin dito. 64. So, bakit alanganin? Kasi sa WAG system, hindi ko pinopromote mag-trade ng less than 50 pips. So, kahit na structure is maganda, katulad nito, pwede naman na to eh. No? Kaya lang kasi, less than 50 pips. Ayoko lang maging practice. No? Balato na natin sa mga scalpers yan. Next is USD CAD sell. Okay. So, USD CAD sell. Ito na yung target natin. No? Pwede tayo maghintay ng retest. No? Dito. Okay. 105. 104 pips. Okay. Kung hahabulin mo siya dito, 75, 1:2, medyo alanganin siguro kung konti, mag-pullback pa siya. Pwede, no? Next is Euro USD buy. So, ganun pa rin. Waiting game pa rin tayo dito sa range na yan. Next, GBP USD buy. Gising na yung ano ko. Siguro ang ingay ko. GU. So, etong bounce dito, yan na yung hintayin natin for retest, no? Wala na to. So, 61 pips. Pwede na to. Okay. And then, last, NZD USD buy. Ano meron dito? So, NZD USD buy. So, ito, possible for reversal ba to? Okay. No, yan yung target natin. Ito, galing dito, punta dito, 126 pips. No? Kung mabutas tayo dyan, next structure na iti-test natin dito na. No, kung mabutas pa rin, tapos may bias pa rin, dito na tayo sa ilalim, no? Pero high probability, pag mabutas yung dalawang structure na yan, wala na yung bias. Okay? So, yun lang, no? Binilisan ko na lang, no? Medyo antok na ako. Last dos na naman ng madaling araw. Okay, guys, no? Yun lang, no? Market analysis lang, and then sharing ng konti, and then looking forward, no? So, yun. Message na lang, no? Guys, naantok na talaga ako.
Yun lang guys. Bye.